Malayang pagbati sa lahat. Sa ngalan ng Komisyon sa mga Karapatang Pantao ay muli kami nagpapasalamat, ma'am, sa pagiging bahagi ng Komisyon on Human Rights sa paggunita natin sa ika-38th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Sabi nga ni ma'am, since 2019, ma'am, so nandito kami pabalik-balik. At last year ay nandito rin kami para naman sa paggunita ng batas militar. Ang sabi nga ni Professor Don D. Ramos kanina, hindi pa pwedeng pag-usapan yung EDSA People Power Revolution nang hindi pinag-uusapan yung lagim at masamang bahagi ng ating kasaysayan. Ito yung pagdeklarasyon ng batas militar. Which is malinaw yung paalala. Last year ay malinaw ang pahayag namin sa Commission on Human Rights na hindi dapat matigil yung paggunita at pagsisigurong hindi tayo kailanman makakalimot. At malaking bahagi ng papel na ginagampanan ng Political Science Society na taon-taon ay pinag-uusapan ang batas militar, taon-taon pinag-uusapan ang EDSA Revolution. At sabi nga dyan ng aming dating chair, at the late Chito Gascon, we must not forget the lessons of the past so we can guarantee that there will be no repetition of human rights violations and authoritarian abuses. So yun yung taon-taon ginagawa natin kasi para hindi ito nakakalimutan ng susunod na mga henerasyon. Ito ay sa kabila ng misinformation and disinformation ngayon sa social media. While some are seeking to move on, there has to be accountability in order for healing to begin. Yun yung malinaw na pahayag ni Chito at paulit-ulit niyang sinasabi, reconciliation can only happen when there is justice. Kaugnay din ng paggunita ng People Power Revolution, ilalatag namin dito, sir, yung aming pagtanaw sa paano ba tinatanaw ng Commission on Human Rights ang EDSA People Power Revolution. At the same time, ay ano yung aming paalala sa hanay ng mga kabataan kung paano ito dapat tanawin. Of course, hindi kami magpapanggap ng forced neutrality kasi in the very first place, wala naman ho talagang neutral. Malinaw ito sa sinasabi ni Paulo Freire sa kanyang librong Pedagogy of the Oppressed. Sinasabi niya, education is never neutral. Wala naman talagang neutral. It's either manindigan tayo para labanan yung status quo o tumindig para sa pagbabago. At kami sa Commission on Human Rights, never kami nagpanggap na neutral. Non-partisan kami as a government institution, pero never kaming neutral. Kami ay laging bias para sa pagtindig para sa karapatang pantao. Ang aming lente na ginagamit, hindi kami magpapanggap ng neutrality kasi ang lente na aming ginagamit sa pagtanaw sa mga bagay-bagay ay ang mga universally accepted principles ng human rights. So, lahat ng pagtanaw ni Commission on Human Rights ay nakadepende sa kung ano ba yung nilalatag na prinsipyo ng karapatang pantao. Kung kahit kami naninindigan na yung EDSA Revolution ay isang mahalagang yugto ng ating kasaysayan, dito ay ipinakita ng mga Pilipino yung likas niyang katapangan na harapin. Bagamat mapayapa yung Revolusyong EDSA, sasabihin nun natin hindi totoo ito na walang banta ng panganib. At hinarap ito ng mga Pilipino. At ang sabi ho namin dyan sa aming mga statement na nilabas, the EDSA People Power Revolution stands a defining moment in Philippine history, symbolizing the triumph of democracy and the resilience of Filipino people and the power of the collective action in pursuit for a better future. Of course, sinasabi namin, the EDSA People Power Revolution provides several lessons, hindi lang sa bawat Pilipino at sa mga susunod na henerasyon, kung hindi sa buong iba't ibang bansa na kung saan ay posibleng maharap sa usapin ng pang-aabuso sa kapangyarihan at paglabag sa karapatang pantao. So gagamitin ho namin yung pagkakataon na ito in 25 minutes na natitira para ipaalala yung sa publiko na hindi ito dapat na maulit pa. At of course, yung mga paglabag sa karapatang pantao, at the same time, hikayatin namin kayo na paano ba natin dapat tignan ang EDSA People Power Revolution sa gitna ng malawakang disinformasyon at historical revisionism. At umpisahan natin ito, binanggit kanina ni ma'am, incorrectly remembering history. Pinapaalalahanan ho namin, batay sa statement ng aming executive director, na kayong mga kabataan na siyang hubog ng kinabukasan, na kung paano natin natatandaan ang kasaysayan ay may malaking epekto sa pagharap natin sa kasalukuyan at paghubog natin sa mga inaharap. Kaya nga, ang paalala sa atin ng Educators Forum for Development, any attempt to promote an unwritten history, yung binabanggit kanina ni ma'am na makikita natin yung mga vlogs and TikTok videos, hindi naman yan masama. Actually nga, dapat nga in-encourage pa natin yung mga historians, yung mga professor kahit sa mga taga-UP. Kaya ini-appreciate namin si Dr. Cielo Magno na nagti-TikTok ngayon
kasi pinabagaan niya yung mismong pag-unawa ng publiko sa mga mabibigat na bagay. Pero ang problema natin ay yung mga nagkalat ng mga TikTok videos na kung saan ay nagpo-promote ng historical revisionism, nagpo-promote ng disinformation. At ang sabi dito ng Education Forum for Development, this endangers our students and future generation of Filipinos. Sabi niya, our students must be equipped with the correct lens in studying Philippine history and politics. At hindi ito madali. At naunawa natin sa presentation kanina ni Professor Don D. Ramos kung bakit ang daming napaniwala sa mga maraming bagay. Simple lang. Kasi nga yung mismong kahit ating mga textbooks lumalabas, nagtatagoy ng forced neutrality, nagtatagoy, nagpipilit ng ito di umano at mga kwento na ganito. Of course, malit na bahagi lang yung inilalaan sa discussion about martial law to discussion about EDSA revolution. At doon nagmumula yung malaking problema. At ang sabi nga namin dito, anong kinakatakot ng Commission on Human Rights? Kasi paulit-ulit na binabanggit sa atin ng kilalang propagandista ng mga Nazi ni Hitler noong panahon na yan. Sabi niya, repeat a lie often enough and it becomes the truth. Yun yung ating problema. At without facts, you cannot have truth, sabi ni Maria Ressa. Kasi sabi niya, kung walang katotohanan, walang pagtitiwala. At kung walang pagtitiwala, wala tayong sama-samang realidad, walang demokrasya at imposible nating tugunan ang malalim na suliranin ng ating bansa. At ano yung unang disinformation about EDSA revolution? Una, ikinakalat sa atin, ito yung pangamba ng Educators Forum for Development, that the EDSA uprising was not a mere choice between political clans or between strongman Marcos and Widow Aquino. Ang pinapaikot na ito ay simpleng pagpapatalsik lang kay Ferdinand Marcos, na ito ay simpleng pagluluklok lang kay Cory Aquino, at ang labanan ay sa pagitan ng anti-Marcos pro-Aquino, anti-Marcos or pro-Aquino. So labanan ng naratibo ng dilawan at ng pulahang kulay ng mga Marcos during that time. Which is sinasabi namin, hindi ito totoo. Kasi ang sabi nga ng EDSA, Educators Forum for Development, the people's movement to oust Marcos was still most of all is a struggle against dictatorship na binabanggit kanina ni Ma'am. Pero kasabay din dito yung paniniwala ng mga Pilipino for a better lives for Filipinos. Bagamat hindi ito automatic na after the EDSA revolution, makakamit natin yung mga pagbabago na ito. Sabi nga ni Ma'am kanina, ito'y tangan-tangan dapat ng bawat Pilipino simulat sa simula ng laban para sa pagbabago. Ang sinasabi namin sa Pilipino, what EDSA represent is not one political clan replacing another or a political color as deep, stronger than another. Ito ho ay mula doon sa ating pagtanaw sa Commission on Human Rights, ito'y bahagi ng malalim na paghahangad ng mga Pilipino ng tinatawag nating pagbabago beyond family lines and social conventions of patronage to assert what citizenship and love country for men. Which is, sinasabi namin, malamang baka masyado lang matayog yung pangarap namin sa CHR na ito ay hindi lang tungkol sa pagbabalik ng demokrasya, kung hindi sa pagkilat, paggalang ng karapatang pantao at pagtataguyod ng hustisang panlipunan. Ng pagbabago sa buhay ng pangkaraniwang mamamayan, na ang katotohanan ito ay hindi dapat kinakalimutan at hindi dapat baluktutin at manipulahin, mga mismong pangako ng EDSA Revolution na nakatitik mismo sa 1987 Constitution. Kung meron man tayong titignan ano yung pangarap ng EDSA, yan ay makikita natin sa 1987 Constitution. Sabihin na natin lahat ng kahinaan ng 1987 Constitution, pero kami sa CHR ay titindig na ang 1987 Constitution is a human rights constitution. 70% ng nilalaman nito is about human rights. 70% ng nilalaman nito ay tungkol sa karapatan ng bawat isa. Malinaw sa Article 3 ng Bill of Rights natin, which is 22 sections ang nilalaman nito. No person shall be deprived of liberty, life and property without due process of law. Ito ho, pinakapaborito natin kasi ito yung dahilan kung bakit nagtitipon-tipon tayo ngayon, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, of the press, or the right of people peaceably to assemble at maraming iba pa. So itong mga karapatang ito ay naibalik sa atin ng dahil sa People Power Revolution. At of course, ito yung hindi pa natin nakakamit, yung mismong social justice provision ng 1987 Constitution, which is yung the right of all people to human dignity by reducing social, economic, and political inequalities and remove cultural inequities by equitably diffusing wealth and political power for the common good. Kasi nga, hindi may tatatwa, Ma'am, sa kabila ng EDSA Revolution, marami nagsasabi, hindi, nasa 20 milyong Pilipino pa rin ang namumuhay sa ganap na kahirapan. Totoo naman yan. Malaki pa rin ang agwat ng mahirap at mayaman. Pero hindi ito sapat para hindi natin tignan at dakilain ang diwa ng EDSA. At kami mismo sa Commission on Human Rights, we are created by the 1987 Constitution sa ilalim ng Article 13, Section 17, which is
created an independent office and called the Commission on Human Rights. Hindi rin kami po pwedeng magpanggap kasi nga kami po ay established as a response to the grave human rights abuses experienced by the Filipino people during the martial law. So, ang dahilan kung bakit may Commission on Human Rights ay dahil sa malawakang paglabag sa karapatang pantao ng batas militar na hindi na dapat na maulit pa. So, hindi ho kami magpapanggap na walang paglabag sa karapatang pantao. That human rights is a state obligation. Respect, protect, and fulfill human rights na ang buong gobyerno ay malinaw na itinatadhana ng 1987 Constitution na mismo na produkto ng EDSA Revolution ay may obligasyon sa kanyang mamamayan na kilalanin, itaguyod at isakatuparan ang lahat ng karapatang pantao ng lahat sa lahat ng pagkakataon. Ito ay malinaw na obligasyon ng pamahalaan. Ikalawang problema natin, didiscuss din ni Professor Dondi kanina, na ang kadalasan tinatalakay yung EDSA Revolution sa pagitan lamang ng February 21 to 25. Di ba? Na mayroong EDSA Revolution, 5 araw, nag-alsa mga Pilipino. Pero hindi natin nakikita, ito'y kulminasyon lamang ng malawakang serye ng mga protesta na nagsimula noong 1983, nung mamatay si Ninoy, at hindi lang ito sa pagitan lamang ng mga individual na lumahok sa pag-aalsa, kung hindi yung demokratikong kilusan na consistent for the last 14 years na nilabanan ang tinatawag nating consistent ito, yung 14 years ng dictatorship, consistent na nilabanan bago pa man ang 1983 revolution, 1986 revolution. Bago pa man ito, mayroon ng malawakang pagkilos ang kabataang estudyante ng late 60s and early 70s. Ito yung first quarter storm. Bago pa man ito, even sa panahon ng tinatawag nating martial law, na gawang malikaing makapagprotesta ng mamamayan maging sa panahon ng martial law noong 1978 sa pamagitan ng Noise Brothers, nandoon yung strike ng Latondenya workers at maraming iba pa. So, ang consistent ang mamamayan sa paghahangad para sa restoration of democracy at paghahangad para sa kalayaan ng mga Pilipino na magprotesta at magpahayag. Kung kahit malaking sampal para sa kumilos, sabi ho namin, at nagsakripisyo para sa demokrasya ang pakiputi ng EDSA People Power Revolution sa pagitan lamang ng mga Marcos at Aquino. Malinaw ito sa amin. Of course, may mga nagsasabi na mamaliitin natin yung EDSA kasi bigo naman niya itong magbigay ng structural na pagbabago. Totoo din naman ito. It is essential to recognize, ulitin ho namin kanina, that revolutions are complex and their outcomes are shaped by variety of factors beyond immediate aftermath. Yung hamon sa EDSA, after mapatalsik ang mga Marcos, after restore ng democracy, marami sa mga struggle na ito na mga dapat na pagbabago ay mahalaga na dapat tangan-tangan ng bawat isa at consistent na ginagawa. Kung ano man yung naging problema natin sa EDSA sa revolution, sabi natin ito yung mga hamon na dapat harapin ng bawat isa sa atin at harapin ng bawat kabataan. Maraming mga hindi pa itatanggi, we restore democracy, naibalik natin ang freedom of expression, bagamat panapanahon ay may pag-atake sa media, lalo na ng nagsaang 6 years ng Duterte administration. Isa sa pinakamasaklap na bahagi ay yung karapatan nating magprotest at magpahayag. Mayroong restoration of democracy after the revolution. Mataas nga sa democracy index ang ating score, 9.7 out of 10. Di ba? In terms of election and pluralism, regular na election sa Pilipinas, lahat pwedeng tumakbo. Of course, ang isang katotohanan noon, hindi porket gusto mo tumakbo mananalo ka sa Pilipinas. Kasi still, di ba, kontrolado pa rin ng political dynasty ang politika sa Pilipinas. Of course, may human rights institution katulad ng Commission on Human Rights, pero of course, meron kaming limitasyon kasi wala ho kaming prosecutorial power at hindi rin totoo, na-realize namin ito last 2017, Sir Howie, na hindi totoo na meron kaming fiscal autonomy, na totoo kaming independent kasi once na gipitin lang ang aming budget, definitely may epekto to sa kabuuan naming trabaho. At hanggang ngayon, di ba, pag gustong pitikin kami ng mga kongresista at ng mga senador at gipitin, ay nagagawa nila ito sa pamagitan ng budget. Kaya nga, mahalaga para sa amin na magkaroon ng tunay na fiscal autonomy at maraming iba pa. Of course, yung transitional justice mechanism, yung Republic Act 10368 na kung saan ni-recognize ng gobyerno at nagbayad sa mga paglabag sa karapatang pantao. Malinaw ito, 11,103 po ng mga out of 76 na mga na-violate ang kanyang karapatan sa panahon ng diktadoryang Marcos ang na-recognize at binayaran ng gobyerno sa ilalim ng Republic Act 10368. Binayaran ito ng 10 billion pesos
na mula sa nakaw na yaman, nabawing nakaw na yaman ng mga Marcoses. So dalawa yung pinatunayan ng Republic Act 10368. Una, totoo yung human rights violations, nirecognize nga ng gobyerno. Nagbayad nga yung gobyerno noong 2019, panahon ni Duterte, ng Duterte administration, noong 2019, matapos ang kabuang proseso nagsimula noong 2013, 11,103 individuals ang binayaran ng gobyerno ng kanyang danyos, reparation, bilang anyuho ng pagbibigay hustisya. So totoo. Anong ikalawang katotohanan, yung binabanggit kanina rito, na pilit ay itinatago sa textbook, ang katotohanan na nagnakaw sa kaban ng yaman ang mga Marcoses. Anong patunay? Meron ngang nabawing nakaw na yaman. Nakabawi ng 174 billion pesos ang PCGG out of 509 billion pesos na hinahabol niya sa mga Marcoses. So kung merong nabawi, therefore may ninakaw. At malinaw ito na mismong kinilala mismo ng Supreme Court sa desisyon nito noong July 15, 2023 na sa napakaraming desisyon sinabi mismo ng Korte Suprema na ito ay mga ill-gotten wealth o hindi ba ipaliwanag na yaman ng mga Marcoses. At meron pa tayong hinahabol hanggang ngayon. So dalawa ho yung katotohanan na pinatunayan natin after EDSA Revolution. Totoo, yung paglabag sa karapatang pantao, kinilala at binayaran ng gobyerno sa anyo ng hustisya. At ang ikalawa ay totoo ang nakaw na yaman. Of course, yung iba, marami pa rin ang hindi maniniwala sa kabila na kahit isampal natin lahat ng dokumento ito. Pero ang sabi dyan ni Attorney Louis de Guia, former Comelec Commissioner, believe what you want to believe, but facts are facts. You cannot disprove facts by mere speculation. You cannot speculate just because it makes you feel better than by accepting the outcome we do not want. Malinaw ito. Of course, sasabihin ng iba, ito ho ay bilang bahagi ng aming pagwawakas, sinasabi ng iba, while the EDSA People Power Revolution is widely celebrated for its role in overthrowing a dictatorship and restoring democracy in the Philippines, it is important to acknowledge that this also had share of failures and shortcomings. At isa dito, yung tinatawag nating kabiguan nito na wakasan yung kahirapan, kabiguan nito na paliitin yung agwat ng mahirap at mayaman. Nananatili itong malaking problema natin, gaya ng binabanggit ko kanina, 18.1% ng mga Pilipino ang nananatiling mahirap. At hindi simpleng kahirapan. Poorest among the poor, yung 18.1 million Pilipinos. Nagsasabi ang SWS survey, 48% of Filipino families rated themselves poor. At nadagdagan yan ng 2 milyon nitong 2022 ng mga mahihirap na pamilya. Of course, sasabihin din nila, concentrated din kasi naman ang yaman sa kamay ng ilan. Totoo naman ho ito. Alam niyo po ba na maging sa tinatawag nating panahon ng pandemya ng 2020 to 2022, ang paglobo ng yaman ng pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas ay lumobo ng 30% or $79 billion pesos. $79 billion. Panahon ng pandemya, habang naghihirap ang lahat, ang mga katulad nila Manny Villar, ng mga Rason at nila Ramon Ang ay nananatiling patuloy na yumayaman. At ang masakit na katotohanan, yung top 1,000 corporations, 25% ang inilago ng yaman between 2019 to 2021. Kasagsagan ng tinatawag nating pandemya. Isang masakit na katotohanan ayon sa Ibon Foundation. At malinaw dito na ito ay mismong kabiguan nating ipatupad yung Article 13, which is the Social Justice Provision ng 1987 Constitution. Malinaw naman ito. To reduce social, economic, and political power, is to reduce social, economic, and political inequalities. Ano daw ang dapat natin gawin? We have to equitably diffuse wealth and political power for the common good. At ang una dyan ay ang pagbasag mismo ng political dynasty sa Pilipinas. Na merong provision sa 1987 Constitution, pero kahit kailan hindi nagkaroon ng enabling law para ito ay ipatupad. Bakit naman hindi? Kasi sabi ng mag-asawang tandem, simple lang naman. Sa lahat ng probinsya, 81 provinces sa buong bansa, lahat may political dynasty. Di ba? Meron din sa Taguig at sa Makati. Diba? At ang masaklap na katotohanan, kung saan pinakamalakas ang political dynasty, doon may pinakamahihirap na mga Pilipino. Kasi hindi lang ho nila nililimitahan ang pampulitikang kapangyarihan, imposible mong talunin ang mga ito dahil nga sa mahabang panahon, nagawa nilang ma-establish ng patronage politics, kontrolado nila ang mga political leaders hanggang barangay at maraming iba pa. Pero ang pinakamasaklap, kontrolado rin nila ang yaman
sa nasabing lugar. Hindi na lang ako magbabanggit. Ako po ay dating nagnegosyo ng isang sa donut industry. Alam niyo po ba na yung franchising namin sa isang probinsya sa Mindanao, hindi pwedeng pumasok ang sinuman na mag-franchise, kundi kasi mayroong isang pampolitikang pamilya na silang may control. Yung isang kilalang convenience store, out of 200 plus na convenience store sa nasabing syudad, iisang pamilya lang ang may control at walang pwedeng magmay-ari. Dito nagagawang kontrol din kung kaya't malaking bahagi ng pagbasag sa tinatawag nating inekwalidad sa bansa ng pagpapatupad ng hustisyang panlipunan ay ang mismong pagbasag sa mismong tinatawag nating political dynasty. At ang masaklap na katotohanan, maging ang tinatawag nating party list system na dapat sana ay para sa mga marginalized ay nagawang kontrolin na ng mga pampolitikang pamilya sa bansa. Lahat halos ng party list system, hindi na ito katulad ng 1998 ng 2001, nung una kaming lumahok with Eta Rosales sa Akbayan, with Sanlakas, nagagawa pa naming manalo. Ngayon, imposible ka nang manalo dahil maging ang party list system ay kontrolado na ng mga mayayamang pampolitikang pamilya at negosyo sa bansa. Ano ngayon ang hamon namin sa hanay ng kabataan? Patuloy tayong magpursige, lalo na ho yung political science students, kasi malaki ho yung role na gagampanan ninyo. Kasi sa kabila na na-restore ang democracy sa Pilipinas, malayo pa rin tayo na may tuturing bilang isang mature democracy. Ayon sa Democracy Index, nananatili na ang Pilipinas ay isang flawed democracy. Nasa description ni Christian Esguerra kanina habang papunta ko rito, nakikinig ako sa kanyang vlog, sinasabi niya, simple lang, pag sinabing flawed democracy, demokrasyang maraming mali. Anong pinatutunayan? Totoo sa Pilipinas in terms of electoral process and pluralism, 9.17 out of 10 ang ating score, pero nanatili tayong mababa in terms of political culture. Bumoboto ang mga Pilipino, hindi lang kung sino ang popular, kung hindi sino din ang nakakatanggap ng biyaya through patronage politics ng pera din mismo na galing sa kanila. Diba? Ang 92% ni Duterte noong 2021 at 2022 na approval rating ay nagmumula ayon sa SWS mismo ay galing mismo sa pagbibigay niya ng ayuda sa mamamayang Pilipino. Yung ayuda concept na ito, na pera ng taong bayan na pinadudulas sa atin ay ginagamit para mapanatili sila sa pwesto. Ito ho yung isang masaklap na katotohanan. 5 out of 10 lang ang ating score in terms of functioning government. Mababa din ho tayo in terms of civil liberties. Anong sinasabi? Panapanahon kasi sa Pilipinas, bagamat regular ang eleksyon, bagamat may pluralism, maaaring tumakbo ang sinuman, lagi-lagi mayroong question of media, freedom imprisonment, minor suppression of political opposition and critics at iba pa, na mas malalaho nating nakita sa nagdaang 6 na taon ng Duterte administration. Ano ngayon yung hamon ho sa bawat isa sa atin? Malaki ho yung hamon, lalo na sa hanay ng kabataan. Kaya ma'am, lagi-lagi kami nandito. Kasi nga, una, ang kaharap namin ay mga political science students. Ikalawa, ang kaharap namin ay mga kabataan. Nasabi nga ni Rizal, mga pag-asa ng bayan. Nasabi nga din ni Mahatma Gandhi, if we are to reach real peace in this world, we shall have to begin with children o sa mga kabataan. Kayo po ay you are expected to advance the current technology, education, politics, peace of the country, and human rights situation sa bansa. Ang obligasyon po natin ay hindi lamang manahin ang anumang lipunan na mayroon ho tayo kung hindi iabante ito. At bakit naman hindi? Ang hanay ng kabataan, ang may mataas antas ng paghahangad ng knowledge, curious tayo sa maraming bagay. Ang kabataan, mataas sir ang inyong katapangan, fearless, creativity and great energy, na alam nyo ho na habang tumatanda kayo, hindi lang ho nauubos yung buhok at dumilipis ang aming mga buhok. Malaking bahagi nito, ang epekto ay unti-unti din nababawasan yung aming idealism, nababawasan din yung aming pagtingin ng pag-asa sa bawat isa. Yung full of hope ng mga kabataan, at medyo delikado ito, sabi ni Gareth Evans, kasi sabi niya in Revitalizing the Struggle for Human Rights, the enemy of justice is not injustice, it is hopelessness. Anong problema natin? Sabi ni Gareth Evans, if we want to change the world for the better, we must again believe in the possibility of positive change. Kung ang mga pessimists si conflict, horror, and prejudice, kami tayong mga optimists, lalo ng hanay ng kabataan, what matters believing and nurturing the instinct of cooperation in the hope that decent human values will ultimately prevail. At dito,
malaki ang papanggagampanan ng human rights advocacy. Sabi nga ni Tito Gascon, human rights are important enablers of human development that will create conditions for people to reach their full potential. When people can exercise their human rights, they can stand up for themselves. They are empowered to make decisions. When everyone can claim their human rights, no one can be left behind. Kaya ang sinasabi namin, patuloy na tumindig at manindigan para sa karapatang pantao. Human rights are not only the right way, but the smart way and to accelerate progress for more equitable and sustainable development. Ano ang aming panawagan para sa bawat isa? Patuloy na tumindig at manindigan para sa karapatang pantao. Tumindig para sa karapatan ng iba, lalo na ho yung mga walang kapasidad na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Yung dahil sa kanilang sitwasyon ay vulnerable na maabuso, tulad ng mga PWD, ng mga marginalized sector, ng LGBTQI community, maraming iba pa. So ang aming panawagan, hindi lamang tumindig at panindigan para sa ating mga karapatan. And of course, huwag tayong magpanggap na neutral sa maraming bagay. Hindi totoo ang neutrality, ilusyon ang neutrality. If we are neutral in situation of injustices, sabi ni Desmond Tutu, we have chosen the side of the oppressor. The world will not be destroyed, sabi ni Albert Einstein, the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Mabuhay po tayo at maraming salamat.